Tapos na nga ang first half ng season, ngunit hanggang ngayon nananatili pa rin ang Golden State Warriors sa ika-8 seed ng Western Conference. 4 na buwan na nga sila ditong nakapako kaya hindi na naiwasan pa ng mga fans na ma-frustrate. Pero kung ang kanilang mismong head coach na si Steve Kerr ang tatanungin, hindi pa rin naman siya nangangamba. Meron pa rin naman silang napakaraming games na paglalaruan at hindi rin naman ganun sila kalayo ng distansya kumpara sa ibang teams. Kaya makakaangat pa rin naman sila dito kung sakali mang maipanalo nila ang mga susunod na laro. Kinumpirma rin naman na sabay na makakapaglaro sa pagtatapos ng All-Star sa kanilang next game laban sa Boston Celtics sina Kristaps Porzingis at Stephen Curry. Sapat na rin naman ang isang linggo para tuluyan itong makapaglarong muli sa kanilang team. Kaya isang sinyalis ito na ito todo na ng Golden State Warriors ang kanilang last push para makapasok sa playoffs at maiwasan ang play-in tournament. Samantala, sa kabila ng pagiging kulang ng Los Angeles Lakers sa hindi paglalaro ni Luka Doncic sa kanilang game laban sa Dallas Mavericks dahil sa injury, nagawa pa rin naman ang kanilang team magkaroon ng easy win na pinangunahan ni LeBron James na nagtara ng triple-double, 28 points, 10 rebounds, 12 assists. Siya nga ang pinakamatandang player ngayon sa NBA history na nakapagtala ng triple-double. Ang kaso, kahit mananalo ang kanilang team, may lumabas pa rin na balita na ilang miyembro ng front office ang hindi natuwa sa team. Kitang-kita na parati na lamang silang nananalo ang Lakers laban sa mahihinang team at natatalo rin naman kontra sa mga contender. Kaya malinaw, kailangan pa rin ng Lakers magkaroon ng one last move para mapalakas ang lineup. Sadyang para maisakatuparan ito, kailangan muna nga nilang gumawa ng hindi komportableng gawain kagaya ng posibleng pag-waive ng kontrata either sina Dalton Knecht, Maxi Kleber o di kaya si Kobe Bufkin na wala rin naman masyadong ambag sa team. Sa tatlong player na ito, pipili si Rob Pelinka kung sino ang posibleng matanggal bago makapasok sa playoffs. Samantala, dahil nga sa pagkakaroon ng New York Knicks ng losing streak sa umpisa ng 2026, napilitan ng kanilang team palakasin ang lineup. Ito ang mismong dahilan bakit nila kinuha nitong deadline sa Pelicans si Jose Alvarado na nagkaroon ng magandang performance sa unang laro niya sa team. Sa loob lamang ng 3 games, nag-average na siya ng 14 points a game, 3.7 assists, 2 rebounds, 2.3 steals per game off the bench. Tumataas pa nga ito ng 20 plus points sa tuwing nagkakaroon siya ng magandang laro. Pero sa kabila ng pagkakakuha nila kay Alvarado, hindi pa rin naman sila tapos sa pagpapalakas ng lineup matapos nilang kunin dito sa buyout market si Jeremy Sohan nang maging opisyal ang pag-waive sa kanya ng San Antonio Spurs. Kaya overall, magkakaroon ng Knicks ng tatlong magagaling na role players sa second unit na sina Jose Alvarado, Jeremy Sohan at si Jordan Clarkson na siyang magpapalalim ng husto ng kanilang lineup pagdating ng playoffs, lalo ang kanilang bench unit.